Kayang tinubuay ipinagdarasal at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, ngayong araw na ito atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng mahal na Birheng Maria ng Lourdes. Kasabay nito, atin pong ipinagdiriwang ang pandaigdigang araw para sa mga may karamdaman. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Ang Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin.
Pagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang o Jesucristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang kalinis-linisang ina ng Diyos. At kami idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo
sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayang ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan. Ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kami iyong pangaralan, upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal, at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga.
At sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang naggilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Araw ng Biyernes, araw ng ating pagdedebosyon sa Poong Yesus Nazareno. Kaya palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. Ephata, ibig sabihin, mabuksan. Ito po ang sinabi ni Jesus sa lalaking pinagaling niya dahil sa kanyang kapansanan. Isang pipi ang inilapit kay Jesus at humiling ng kagalingan. Narinig natin kung paano pinagaling ni Jesus ang pipi. Inilayo muna niya ang lalaki sa karamihan. Siguro maraming tao, kaya itinabi muna niya. At pagkatapos niyang inilayo, inilagay niya ang kanyang mga daliri sa tainga ng may kapansanan. At pagkatapos, lumura at hinawakan ang dila, tumingala sa langit. Noon din, nabuksan ang pandinig at nakapagsalita ang pipi. Kadalasan, dalawang aspeto ang apektado sa ganitong klase ng kapansanan. Ang pandinig at pananalita. Kung kaya't dalawa ang binuksan ni Jesus para mapagaling ang lalaki. Binuksan ni Jesus ang kanyang tainga at ang kanyang bibig. Kung mapapansin natin, inuna ni Jesus na hawakan ang tainga. Sumunod ang dila. Bago sinabi ni Jesus, Ephata, o mabuksan. Marahil, ipinapakita ni Jesus na una sa lahat, kailangan makinig bago magsalita. Sa pakikipag-ugnayan na siyang gamit ng tenga at bibig, dapat una ang makinig bago ang magpahayag. Binubuksan muna ang tenga bago buksan ang bibig. Nang sa ganon, maiiwasan ang pagkakamali at hindi pagkakaunawaan. Ito po yung aspeto ng kapansanan. Dalawa ang apektado. Ngunit meron namang isang klase ng sakit na mas mahirap gamutin. At tungkol din po ito sa hindi pandinig.
Hindi po ito kapansanan. Kung kaya't hindi ibig sabihin, hindi nakakarinig, hindi din nakakapagsalita. Dahil ang tawag sa sakit na ito ay pagbibingi-bingihan. Pagbibingi-bingihan. Apektado ang pandinig. Hindi dahil hindi nakakarinig, kundi ayaw lang makinig. Ito yung klase ng sakit na hindi nakakarinig pero nakakapagsalita. Hindi nakikinig pero ang daming sinasabi. Sa panahon natin, marami ang ganito. Sila yung mga taong gusto lang sila ang pinakikinggan at ayaw namang makinig. O kaya, yung mga sarili lang ang pinakikinggan at ayaw pakinggan ang sinasabi ng iba. Sila yung gusto lang unawain, pero ayaw umunawa. Sila yung taong ayaw mapangaralan, pero nangangaral. Ayaw mapagsabihan, pero salita ng salita. Talaga naman, mahirap gamutin ang ganitong klase ng tao. Dahil hindi naman ito sakit o kapansanan, kundi isang ugaling pinaninindigan. Isang ugaling pinaninindigan. Nakakalungkot dahil madalas ang pinaglalaban natin ay yung karapatan natin magpahayag o freedom of speech. Kaya nga madalas, kahit mali na ang sinasabi, kahit masama na ang lumalabas sa bibig, sige pa din ng sige. Kasi ang katwiran, freedom of speech, karapatan magpahayag. Dahil pakiramdam natin, karapatan natin to ang magsalita. Pero mali. Hindi dapat ganito. Ang ating pagsasalita ay dapat bunga ng ating pakikinig. Kung kaya't kapag may nagsasabi, pakinggan muna bago magpaliwanag. Kapag pinangangaralan, pakinggan muna bago mga tuwiran. Dahil kailanman walang pagkakaunawaan kung puro lang salitaan. Walang pagkakaunawaan kung puro lang salitaan. Walang maitatama kung puro lang pangangatwiran. At walang matututunan kung puro lang pangaral. Pero sa kabilang banda, iba din naman yung ayaw magsalita. Alam na ngang mali, ayaw pa rin magsalita. Anong katwiran? Ayokong madamay dyan. Hindi ako magsasalita. Paninindigan ko. Tatahimik ako. Hindi naman pipi. May kakaya naman magsalita. Ayaw lang sabihin ang nalalaman. Iba rin yun. Hindi naman sakit yun. Pero ugali din na pinaninindigan. Mga kapatid, ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang araw ng mga may karamdaman. Siguro, kung ang tao
matututo lang makinig, kalahati ng ating karamdaman, malulunasan. 'Di ba? Yung mga senior natin, sinasabihan, "Oh, di ba bawal yan sa'yo?" Anong sasabihin ng senior? Imbes na nakinig, minsan lang, piyesta naman, kurot lang naman, may gamot naman ako. Hindi po ba? Yung mga paliit-liit na ganito, yung mga pinalalampas natin na dapat pinakikinggan, kapag napapadalas, nagiging karamdaman. Mga kapatid, isa lang ang tinuturo sa atin. Siguro, kaya dalawa ang ating tainga para matuto tayo munang makinig bago magsalita. Mas marami ang pakikinig kesa sa salita. Kahit ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos, hindi lang puro salita, hindi lang ikaw ang hingi ng hingi, hindi lang ikaw ang sumbat ng sumbat sa Diyos. Baka bago ka magsalita, pakinggan mo muna ang sinasabi ng Diyos. Kaya siguro, magulo ang ating tahanan, magulo kahit ang ating lipunan, ay dahil mas marami ang nagsasalita kaysa sa nakikinig. Kailangan natin makinig at buksan ang ating mga tainga bago ang bibig kung gusto natin magkaroon ng kapayapaan. Dahil ang susi sa kapayapaan, isang maayos na pakikipag-ugnayan. At ang maayos na pakikipag-ugnayan ay isang bukas o ephata na tainga at bibig. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, Diyos ng hiwaga, nasa tabi ka namin at nalalaman mo kung ano ang bumabagabag sa amin. Kaisa ni Maria, ang ina ng iyong anak at amin ding ina, aming sasambitin sa bawat panalangin. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga mananampalataya, naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga pinahihirapan na mga natatagong sakit, naway magpasan ng kanilang krus ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dadling panlunas. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Nakikinig ang Diyos, kaya't sa katahimikan ating ilapit at sabihin sa Kanya ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami upang kami ay maging handang ipagkatiwala ang aming mga sarili sa iyo katulad ng ginawa ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming
Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay. Aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay. Aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay. Magsitayo po ang lahat. Aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo.
Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen. Bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka, maawa ka
Sumugod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay malugod nawa namin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Na ating pababasbasan. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Salve Regina, Mater